Pastora Ami. Ayan, so glory to God. At salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito po sa loob ng gawain. So tayo po ay magsimula muna sa panalangin. Po? Purihin ka o Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po sa magandang umaga, magandang gabi, at hapon, anumang oras, Panginoon, sa bawat sulok ng daigdig, Panginoon, ng mga kapatid ko, Lord God. Patuloy mo silang pagpalain sa iyong mga salita, Ama. Sa oras na to, Lord, kami po'y lumalapit sa iyo, nagsusumamo sa iyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pagkalooban mo ng karunungan, Panginoon. Karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon Ama, at dinaanyaya namin ang Banal na Espiritu sa kalagitnaan na aming gawain, na patuloy ka magministeryo sa bawat isa, Panginoon ko. Patuloy mo rin, Panginoon, Lord God, pagkalooban ng kapatawaran ng bawat isa sa aming mga nagawang pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa, Ama. Ikaw po ang laging maparangalan sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na makita at magliwanag, Panginoon, sa mga oras na to. Hinihingi ko po, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ako, Panginoon, ay kasangkapanin mo lang na maging speaker mo ngayong araw na to, Lord God, na maging mouthpiece mo lang, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong ipahayag at kapahayagan, Ama, mga revelasyon mo, Panginoon, na hindi namin nakikita dati, Panginoon, Lord, na, Lord, mangusap ka sa oras na to, Panginoon. Lord, kasangkapanin mo ang aking bibig, kasangkapanin mo ang aking isip, Panginoon, na maging isa tayong dalawa, Panginoon, na maipahayag ko sa pamamagitan ng karunungan mo, dahil ikaw ang Diyos na gumawa ng inspirasyon, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na isinulat mo ayon sa iyong karunungan, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya maganap, Panginoon, sa oras na to, Ama, ang iyong mga banal na salita sa bawat buhay ng bawat isa, magmanifest, Panginoon, ang mga positibo, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, at mapulutan namin ng aral, Ama, at tumanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, O Diyos. Ano man ang kalagayan ng aming mga puso, pinagdadaanan ngayong oras na to, maiwanan namin at pulutan namin, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo at kaunawaan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Ama, at patuloy na magliwanag, Panginoon, ang ilaw at asin, Panginoon, for you are our great light, O Father, in Jesus' name. Amen. So, praise God. So, pag-usapan po natin ang Great Revival, na po, ang victory. No, after all, ng mga kwento po ni Elijah, ayan. Nalilito kasi ako sa dalawang yan. So, si Elijah po, after all ng mga pinakitang kapangyarihan, kababalaghan, no, sa mga nakaraan nating pinag-aralan, nakita niyo naman sa 1 Kings 17, 18, 19, di ba? Ay 17:18, nakita niyo yung mga kababalaghan ng Panginoon, no po, sa buhay ni Elijah. Pero this time, no, tinablan po ng takot, no, si Elijah. No, after all ng ginawa at pinakita ng Panginoon sa mga tao, 'di ba? Sa mga hindi dating mananampalataya, no? Itong si Ahab, no, nagpunta sa kanyang asawa at pinaliwanag niya yung mga nangyari, at na pinakita ni Elijah sa harapan ng hari na yon, at nakita niyo po ang ginawa nila, yung mga pinapatay na mga propeta sa sword, no po, sa pamamagitan si Jezabel na asawa ng hari, no po, ang nagbigay ng mensahe kay Elijah na sinasabi niya na kung hindi kita mapapatay katulad ng mga propeta na to, 'di ba? Parang ganun po yung sinasabi niya na kailangan din si Elijah, no? So let the God, malit na God po 'yan, do to me, sabi ni Jezebel. And more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. No, sa ganitong oras, sabi niya ni Jezebel. And when he saw that, he arose and ran, no, for his life. Natakot siya. No po, tumakbo siya, natakot siya. No, and went to Beersheba. Nagpunta po siya sa lugar ng Beersheba, no, na belong po sa Judah. And left his servant there. Iniwan niya rin yung kanyang mga servant. No po, dito makikita nyo after ng pagka-report ng mga ginawa. Po,
nakakaramdam din ng isang lingkod na po ng Diyos. Talagang isa si Elijah na po sa kinikilala na po na history na po sa Bible na ginamit na at kinasangkapan ng Panginoon para sa mga bagay na kamangha-mangha. Kaya kapatid, kung ikaw nakakaramdam ka rin ng takot, normal yan. No po? Normal siya. Normal na manghihina ka, no? Normal na nadadapa ka. Pero ito lang yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay pinili ng Diyos at nadapa ka, hindi ka na niya gagamitin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay anak ng Diyos na natakot ka sa mga bagay na kinakaharap mo right now, hindi ka na niya gagamitin. Hindi ibig sabihin na po tumakbo ka sa wilderness sa mga panahon na ikaw ay nakaramdam ng takot, no, at iniwan mo yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon na dapat ikaw yung nandun, ano po, at iniwan mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka na niya susunduin at hindi ka na niya gagamitin. Amen? Even the prophet Elijah, ano po, nakaramdam po ng takot. At tumakbo siya saan? Sa wilderness. Nagtago po siya. No po, para hindi siya ma-expose at makita, no, pati yung kanyang mga servant iniwan niya. At dumarating po talaga, no? Dumarating yung ganong bagay sa atin talaga na minsan nanghihina tayo, no, parang exhaust ka na sa lahat ng ginagawa mo, punong-puno ka na pagod ka na. Na po? Kaya dito, makikita nyo kung ano yung depression na nangyari sa isang lingkod ng Diyos. No? Makikita natin sa verse 4, but he himself went day's journey into the wilderness. Para lang lumayo siya. Naglakbay po siya. No po? Naglakbay siya. Para lang para makalayo. Para makapagtago. At naupo, sabi niya doon, naupo daw siya sa broom tree. And he prayed that he might die and said, "It is enough now, Lord." Sabi niya, "Take my life, for I am no better than my father." No, dahil sa sobrang depression niya, dahil sa sobrang pagod niya, takot niya, no, ito po yung pinanalangin ni Elijah. Biruin niyo yun, no po? Kaya minsan, di ba, minsan kapag napapagod na kayo, hindi ba kayo nagpapasalamat na minsan God say no sa mga prayer ninyo? No po? Kasi hiniling niya nang mamatay ka na eh. Mamatay na siya. Hinihiling niya ng oras na yun na mamatay na siya. Ikaw ba minsan sa buhay mo, hiniling mo na rin ba na, Lord, mamatay na lang ako? Pagod na ako? Sana bukas wag na ako magising. Na po? Pero nung nagising ka pa rin. Nagising ka pa rin. Na po? At ganun yung nangyari kay Elijah. And sometimes we have to be thankful. No, sa mga pinapanalangin natin, sa mga nasasambit natin tuwing tayo ay nagkakaroon ng depression, tuwing tayo napapagod na sa buhay natin, na God not always say yes sa mga prayer natin. Salamat sa Diyos. Na po, kasi baka minsan sa buhay mo pinanalangin mo na rin na, Lord, kunin mo na yung buhay ko. Pero hindi naganap. Kasi will ni Lord yung naganap. And that is the will of the Lord sa buhay ni Elijah. Na po? And do you know that Elijah is one, 'di ba? Siya yung propeta na hindi nakaranas ng kamatayan. 'Di ba po? Can you imagine yung taong humihiling, 'di ba, na mamatay siya yung taong hindi nakaranas ng kamatayan. What if God answer his prayer that time na mawala na siya? 'Di ba? Nakuhanin na siya. Na po, kaya salamat sa Lord. Na po, salamat sa Panginoon kasi sometimes we have to be thankful that our prayer is not always say yes sa Diyos kasi mas higit niyang alam kung saan niya pagagamitin si Elijah. Ano? At sinabi doon ni Elijah, siya na yung nagtutuldok na it is enough, Father. No, tama na po, pagod na ako, ayoko na. I can't do this anymore. Parang yung sinasabi niya sa Panginoon. 'Di ba? Kasi sa sobrang stress niya, sa sobrang exhausting niya, ano po, na parang wala na siyang bagay na maa-accomplish. No? And minsan, ganun ka rin. But God knows that you can do more great work. No po? Kaya, tinawag pa rin siya. No? Tinawag pa rin siya ng Panginoon na kahit ganun na ang kanyang pakiramdam, no po, there is revival.
no? Sa mga wilderness ng buhay natin, minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok po, no? Katulad ni Elijah. Pero tandaan ninyo, in every, no po, every wilderness ng buhay natin, there is revival and restoration, no po, pag tayo binalik ng Diyos. No? Kaya ang Diyos po ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At yun yung ginawa niya kay Elijah. No, kung minsan akala mo sa buhay mo it is enough na, sa Lord hindi pa enough. There's more. 'Di ba? There's more. There's more power, there's more revival, there's more amazing thing na gagawin ng Panginoon. No, na hindi mo alam. Kaya, wag natin sometimes limitahan na po yung kakayahan na kaya ka pinili ng Lord, i-equip ka niya. Kaya ka pinili ng Lord, siya ang pumili sa'yo, hindi ka ang pumili sa sarili mo. Kaya wag mong tutuldukan yung mga bagay na kaya pang gawin sa'yo ng Panginoon. Dahil lang sa kaya mong isipin. Dahil napapagod na yung physical mo. Dahil na-stress ka na. Dahil nadidepress ka na sa lahat ng pinagdadaanan mo. Na po. At anong ginawa ng Panginoon? No, nagpadala siya ng anghel. Nagpadala siya ng anghel. Na po. At praise God. No? Can you imagine yung anghel nag-serve sa tao? Nag-serve sa isang propeta. And do you believe that ikaw at ako, mas mataas ang tungkulin natin sa anghel? 'Di ba? Yun po ang ano natin, yun po ang ating totoong it is written na tayo po mas mataas ang ano natin sa mga anghel. No mo kaya hindi dahil tayo malakas, no po, not by our might, 'di ba sabi nga, not by our power, but because the power of God nasa atin. Now, we have the Holy Spirit. Kaya tayo pinagkakalooban at opportunity na po na pwede tayong tumawag sa Panginoon, pwede tayong humiling ng mga anghel, no po, kasi ang anghel kinreate yan na po para mag-serve sa Panginoon. At tayo ay kasama sa misyon, na po, sa misyon ng mga anghel na bantayan, kasi wala naman silang babantayan sa langit. Nilikha ang mga anghel para sa iyo at para sa akin. Na po, even Jesus Christ, nung nasa Getsemani siya, di ba, nung humiling siya na, Lord, tanggalin mo yung saro na to, anong pinadala sa kanya? Anghel din, para magpalakas. Na po, at ganun din kay Elijah. Pinagluto pa siya nito ng tinapay, no, at binigyan siya ng tubig, no po, sa isang jar, no, parang magkomunyon ka, parang ganun yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pagsisiyan mo lahat ng sinasabi mo, 'di ba? Para siyang binigyan ng communion kasi binigyan siya ng piece of cake, 'di ba po? At na nandun sa ibabaw, nandun daw sa sa tinapay sa Tagalog. Ang nakasulat sa English, ito sa cake bake on coal, sa ibabaw ng batong mainit. And then may jar of water. 'Di ba? And he ate and drank and lay again. No? Kumain siya, uminom siya, at nahiga daw po siya ulit. And then anong daw ginawa? Tinouch ulit siya, no? The angel of the Lord come back in second time, no, bumalik ulit yung anghel. Tinouch ulit siya para gisingin. No, arise and eat. Because the journey is too great. Nakita niyo po yun? No, the journey is too great. Napakalawak. Na po, napakalawak ng mission mo pa, sabi sa kanya. Too great for you. So, tumayo po siya, uminom, di ba? At anong nangyari sa kanya? No, bumalik po yung dati niyang lakas. No? Nagkaroon siya ng strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. Ang pinakain sa kanya, jar at tubig, tas naglakbay siya ng 40 days and 40 nights para makapunta sa mountain of God. Kung nakakalimutan niyo po itong mountain of God, ito po yung mountain kung saan binigay ng Panginoon ang 10 commandment kay Moises. Ito po yung bundok na yon. Na po? At doon pumunta si Elijah. Doon siya pinapunta ng Panginoon. Ano po? Kaya naglakbay siya. No, parang din, 'di ba? Yung 40 number kasi, no, malaki din ang niyan. Si Jesus din ng 40 days, 40 nights, no? Si Moises din nag-fasting ng 40 days, 40 nights. Si Elijah naman din, 'di ba po? Si Elijah, ito rin siya ngayon, 'di ba? Alam niyo 'yun, na-restore siya ng pagkain na dala ng anghel, 'di ba? Para sa kanya. Na po, parang ito yung nagbigay sa kanya, nagbanumbalik ng kanyang lakas. Na po, para siyang sabi ko nga po kanina, para siyang pinag-communion ng Panginoon.
No po, at nag-fasting siya at pinunta siya doon sa bundok ng Panginoon kung saan, no, kaya yung tinawag ng bundok ng Panginoon kasi doon din po umaakyat si Moises. At katulad ng sabi ko, doon po ginawa ang 10 commandment po. At doon din nagpunta si Elijah. Pagpunta niya po doon, no, makikita niyo doon, yung journey niya na straight talaga yung trip niya, hindi siya uminto. Hindi po siya uminto. Dire-diretso po yung kanyang ginawa. No po, kaya napakagaling lang, no, napakabuti lang ng Panginoon na akalain niyo po may ganong strength na kayang i-restore ang Diyos at i-revive sa buhay po ni Elijah. Na po pagkatapos ng kanyang mga nung paglayo niya, 'di ba? Pagkatapos yung isang araw nga lang na naglakbay siya, 'di ba, napagod siya, pero ito 40 days and 40 nights, no? Pero yung pagkain na galing sa Panginoon ang nagbigay sa kanya ng kalakasan at nag-restore sa kanya to spend 40 days in the desert. No po? So, purihin ang Panginoon. Sabi sa 9 and 10, no, dito makikita niyo po dito, sabi niya, and there he went into the cave and spent the night in the place. And behold, the word of the Lord came to him. And he said to him, what are you doing, Elijah? So he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altar, and killed your prophet with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Ang layo na naman po nung sagot ni Elijah sa tanong ng Diyos. No? Tayo, pag tinatanong tayo ng Panginoon, anong gusto mo? Iba yung sinasagot natin. No? At tayo po, madalas, kung napapansin ninyo po, this is the way of the Lord. Para mag-self-check tayo, lagi siyang nagtatanong. Laging patanong ang ginagawa ng Panginoon. No, kahit even si Jesus, makikita niyo yung manifestation ni Yahweh sa buhay niya, no? The Holy Spirit worked to Jesus that time. Kapag nagmi-ministeryo si Lord, lagi siyang may patanong. 'Di ba? Sino ang makakaakyat, 'di ba? Sa palagay mo sino ang mas pagpapalain? 'Di ba? Yung nagpautang, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Lagi niyang laging patanong ang ang kanyang pagpapahayag ng salita. Para magkaroon tayo ng self-check. Para magkaroon tayo ng kapahayagan sa ating sarili at makita natin sa ating buhay na ikaw at ako, anong ginagawa mo dito ngayon? Na parang yun yung tanong ni Elijah, ikaw, kung nasaan ka ngayon, anong ginagawa mo? 'Di ba? Anong ginagawa mo? 'Di ba? Isipin po natin, ano bang ginagawa natin ngayon? Kasi yung tanong kay Elijah na yun po, Elijah, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka? Parang, bakit nandito ka? 'Di ba gusto niyang sabihin na ano yung bagay na nagpatigil sa iyo sa kabila ng lahat ng ginawa ko, bakit ka nandito? No? At ang layo ng sagot niya, lahat, sabi niya gano'n. Sabi niya, I've been zealous. Sabi niya, parang napagod na po ako. 'Di ba? Kasi lahat sila pinagpapatay na. Lahat tinorsake na, pati children of Israel, hindi ka na nila sinasamba, tinalikuran ka na nila. Sabi niya doon sa Panginoon, pinapaliwanag niya kung bakit nandoon siya, no, kaya lang in a way na ang sinisisi niya, hindi sarili niya, kundi ibang tao. Ang tinisisi niya, yung mga taga-Israel, tinalikuran ka na nila, wala nang sumasamba sa'yo, hindi na nila sinusunod yung ginagawa mo. Pero ang tanong ni Lord, bakit ka nandito? Ikaw ang tinatanong, hindi yung mga taong nandun. Diba? Sometimes, ganun tayo eh. Naghahanap tayo ng mga bagay na pwede nating sisihin para lang ma-excuse yung sarili natin. At ganun yung parang ini-excuse ni Elijah. Hindi dun sa direct na tanong ng Panginoon sa kanya kung anong ginagawa niya. Na po? Na sometimes, mas maganda po sa atin na mag-humble na lang tayo sa Lord. Lord, natakot ako eh. 'Di ba kasi pakiramdam ko mag-isa ko na lang.
And there's a moment sa buhay natin na piling natin mag-isa na lang natin. Kasi may mga bagay na hindi natin nauunawaan at di natin naintindihan at di natin nakikita na Diyos lang ang nakakaalam. And the same things na nangyari kay Elijah. Na po, at sinabi sa kanya ng Panginoon doon na hindi ka nag-iisa. 'Di ba? Yung mga unreasonable na belief mo, yung mga nakikita mo ng mga mata mo, 'di ba? Hindi yun totoo. Parang gano'n yung sinabi ng Lord sa kanya. Kaya ni-reveal ng Panginoon, sabi niya, go out. Sabi niya, lumabas ka. Stand on the mountain before to the Lord. And behold, the Lord passed by. And a great strong wind tore in the mountain. Di ba? Winasak po yung bundok. Sabi niya, and broke the rock. Sinira yung mga bato into pieces before the Lord. No, bago pa dumaan ang Panginoon. Sabi niya, but the Lord was not in the wind. Wala daw po ang wind. Wala daw ang Diyos sa wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Wala rin daw sa lindol ang Diyos. And after the earthquake and fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Diba po? Pinakita sa kanyang mga mata na po sa kabila ng kanyang depression and discouragement, na alam ng Panginoon kung bakit, no? Nagtatanong ang Diyos, sometimes nagtatanong ang Diyos sa atin, pero alam niya na, no? Yung sagot, alam niya na yung katugunan sa lahat ng sagot. No? At ito yung kailangan makita ni Elijah, yung personal encounter niya with the Lord. Yung one-on-one sila. Na po, na kahit wala namang problema, no? Walang problema sa pamumuno ni Elijah, walang problema sa kanyang mga ginagawa. Kaya lang, there's a time na sometimes na po, nagkakaroon tayo ng lacking because of our experience. Kaya sabi sa kanya ng Lord, behold, sabi niya, the Lord passed by. Kaya, anong ginawa sa kanya? Pinaramdam at pinaranas ng Panginoon yung presensya niya kay Elijah, kung paano at anong mga bagay na kaya niyang gawin. Pero sa mga bagay na yon, sa hangin na ginawa ng Diyos, sa earthquake, sa fire, na po, at like many others na kayang gawin pa ng Panginoon. No? Kailangan tong makita, no, ni Elijah yung mga dramatic manifestation ng Panginoon. Na sometimes hindi nag-a-appear si Lord that way. Kasi yung mga ginawa ni Elijah, nakita niyo, 'di ba? Hinamon niya yung Baal, yung Diyos ng kung sinong totoo sa pamagitan ng apoy, 'di ba? Hinamon niya at naipakita niya 'yon sa lahat ng mga tao. Napatunayan niya 'yon sa mga tao na makapangyarihan ng Diyos. Sa mga ulan, 'di ba? Sa ulan. But sometimes God not appear in that way. Na kailangan nating nauunawaan na hindi laging kailangan may makita yung mga mata natin bago tayo maniwala. Sometimes God appear in the small voice. Hindi sa mga dramatic na nangyari sa buhay natin na kailangan nating makita na laging kailangan may apoy, kailangan may earthquake, kailangan may wind, kailangan mabasag yung rock. 'Di ba? Pinakita lang ni Lord na anak, 'di ba? Elijah, hindi ganito lagi. Yung manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi laging sa mga dramatic na ganong bagay, mabibiyak yung dagat, 'di ba? Na kailangan makita natin. 'Di ba? Ngayon nga subukan nyo pong may mangyari mga himala ngayon, sasabihin demonic na yung kapangyarihan, demonyo na, demonic na lahat na. Ay, hindi na po ako, alam niyo po, minsan naguguluhan na rin ako sa mga tao, even mga Christian. Sometimes they asking the power of the Lord, pero pag pinapakita ng power ng Lord, minsan sinasabi, demonyo na yan. Hindi na yung gawa ng Diyos, demonyo na yan. Even mga anghel, hindi na rin tayo naniniwala na may mga anghel pa rin hanggang ngayon. So, ibig ba nating sabihin, nagbago na ang ng Diyos, kaparaan ng Panginoong Diyos noon at ngayon? Diba?
Kung mabuhay na ang patay sa harapan natin, hindi na rin tayo naniniwala. Sasabihin na natin, kapangyarihan na rin ng demonyo. Lahat na lang kapangyarihan ng demonyo. Parang sinasabi natin na mas makalakas na ang demonyo kaysa sa Panginoon. Ano po, masyadong mga ano na po yung mga tao ngayon, exaggerated na. Lahat na ng bagay, kapangyarihan ng demonyo nakikita nila. Kaya, alam niyo po, let's wake up, ano po. Kasi, by faith, kumikilos ang Panginoon. Kung kaya niyang bumuhay ng patay noon, kaya pa rin niyang bumuhay ngayon. Believe it or not. Kasi, your belief, di pa po, hindi ibig sabihin hindi ka naniniwala, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Di po, hindi ibig sabihin nagdududa ka, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Hindi dahil hindi mo nakita, hindi mo naranasan, hindi ibig sabihin hindi kayang gawin ng Panginoon yun. And sometimes, nagda-doubt tayo sa kapwa nating Kristiyano dahil may mga bagay na nagagawa sila na hindi mo nararanasan. Pero hindi ibig sabihin hindi totoo yun. Hindi ibig sabihin wala sa kanila ang manifestation ng Holy Spirit. Dahil hindi mo nararanasan, dahil iba-iba po ang bawat tao. Iba-iba ang kapangyarihan na ipinagkakaloob at kalooban ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin dahil hindi mo naranasan at hindi mo na-encounter ang Panginoon sa ganong kaparaanan, ibig sabihin hindi siya totoo. God gave us different kind of gift. Pero hindi mo pwedeng lagi mong aanuhin yung kapwa mo dahil hindi mo nararanasan yung manifestation na nararanasan nila and yung power na nadidisplay sa kanila ng Panginoon at hindi mo nararanasan. Ask to the Lord. Ask to the Lord kung may mga bagay na gusto ka rin na makilala at makita. Kasi hindi yan sa mga tao mo makukuha. Hindi sa pagtuturo ng daliri mo sa mga tao na nakagagawa ng mga bagay, na kamangha-mangha na hindi mo kayang gawin. Tapos iaano mo sila sa ibang tao na, ay hindi totoo yun, may demonyo yung ganun, ay hindi na totoo yung ganyan, may ganyan. 'Di ba? Ang dami na pong ganyan ngayon sa churches na masyado na tayo nagtututok sa mga bagay na hindi naman makapagdadala sa atin sa langit. Dahil lahat po tayo may pananagutan na isa-submit sa Panginoon pagdating ng tamang panahon. So sometimes na po, hindi po sa mga natutumba or sa mga andun yung manifestation din ng Panginoon. Ano po? Sometimes in his small voice. Na I believe, ikaw at ako, nararanasan mo na rin yung mga small voice na naririnig mo ang Panginoon. Na hindi na kailangan magpalindol ang Panginoon, hindi niya na kailangan na magpaapoy sa harapan mo ng puno para lang maniwala ka na buhay siya. No? Na yung gently whisper lang ng Panginoon po. No, yung gently whisper ng word ng Panginoon sa tenga mo. Paniwalaan mo, kapatid. Kasi believe it or not, hindi nalikha ang lahat ng bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng lindol, ng apoy, at sa pagwasak niya sa mga bato. Ang lahat ng bagay na nakikita ng mata mo at mata ko, and even ang buhay mo, ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. In His voice, nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. At boses din niya ang gagamitin niya. Dahil ang salita niya na pinag-aaralan natin ngayon at salitang naririnig mo is the same God. Kapag alam mo ang Espiritu Santo, kapag alam mo ang Diyos, ang tinig ng Panginoon. God is speaking to the human heart. At yung salita na yon is more powerful. Kasi ikaw yung magiging echo nun. Ang Diyos ang nagsasalita, ikaw ang magiging echo. Human is the echo. Ang human, ang echo ng mundong ito. Sasabihin sa'yo ng Diyos, yung bibig mo gagamitin ng Diyos. Diba? Same thing na ginagawa niya kay Elijah. Sabihin mo sa kanila, saan siya inutusan? Diba? After na narinig niya ang tinig ng Panginoon. After narinig niya yung tinig ng Panginoon, inutusan siya ng Panginoon, mag-mission ka ulit.
'Di ba? Sa 13:15, makikita nyo doon, after this, 'di ba? Pinagmi-ministry siya ng Panginoon. Binigyan siya ng trabaho ng Panginoon. 'Di ba? Binigyan po si Elijah ng gagawin. Sabi niya, so it was when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood to the entrance of the cave. Suddenly the voice came to him and said, ano sabi ulit? What are you doing here, Elijah? And he said again, parang kinapi lang, lahat ng sinabi niya ulit doon. No, yun po yung sinabi niya. Kung anong sinabi niya doon sa 9:10, yun din yung sinabi niya dito. I have been very zealous, Lord, 'di ba? God of hosts, before the children of Israel, forsaken your covenant, torn down your altar, and kill your prophet with the sword. I alone am left, and they seek and take my life. 'Di ba? After nang pinakita ng Panginoon na nawasak yung bato, nagkaroon ng earthquake, 'di ba? Nagkaroon ng malakas na hangin. 'Di ba? Parang ang tingin pa rin ni Elijah, nag-iisa pa rin siya. 'Di ba? Kahit pinapakita ng Panginoon at yung tinig niya na naririnig, 'di ba? Ang piling ni Elijah, mag-isa pa rin siya. And sometimes ganun ka rin. Pakiramdam mo, mag-isa kang lumalaban sa lahat ng bagay na hinarap mo ng wilderness ng buhay mo, kung ano man ang mga problema at pinagdadaanan mo. Spiritual man yan, sickness man yan, ano man ang wilderness ng buhay mo. Huwag mo isipin na lagi ka nag-iisa. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Then the Lord said to him, go, return on your way to wilderness of Damascus. And when you arrive, anoint Hazael as the king over Syria, sabi niya. Diba, binigyan siya agad ng mission. Hindi pinansin ni Lord yung mga sinabi niya. Tumayo ka dyan, sabi niya. Bumangon ka dyan, pumunta ka doon. Diba, parang ganun sinasabi ng Lord. Hindi niya na pinakinggan. Kasi alam naman ni Lord kung anong dahilan, kung bakit. Na parang walang sense lahat ng sinasabi mo sa akin, Elijah. 'Di ba? Tumayo ka diyan, tigilan mo 'yung katramahan mo, 'di ba? At lumakad ka. 'Di ba po? Sometimes, yun yung inahanap sa atin ng Lord, na makita po yung presensya, yung makita sana ni Elijah yung time na yon, no po, ang ginawa sa kanya ng Lord, na kahit na pumunta ka rito, kahit na nagtago ka pa, kahit na natakot ka, kahit na umalis ka, kahit naging failed ka, pakiramdam mo failure ka na, pakiramdam mo mag-isa ka na, sabi niya, ikaw pa rin ang pinili ko, Elijah. Go. Gawin mo yung gusto kong ipagawa sa'yo. Hindi pa tayo tapos. Diba? Parang nagsisimula pa lang ako sa'yo. Go, Elijah. Diba? Hanapin mo sila. Diba? Yun yung parang, wala na siyang magagawa kundi i-humble yung self niya. Diba? Sometimes ganun tayo. Sometimes pag lumalapit tayo sa Panginoon, ano man yung mga katwiran natin, sitwasyon natin, kalagayan natin, no, naakala natin sa buhay natin po, no, yun yung mga dahilan para tumalikod na tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, sumuko na tayo sa mga misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. No po? Sa Panginoon, para sa Kanya sometimes is drama. Parang ganun po, na nagkakaroon ka lang ng self-pity, nagkaroon ka lang ng takot, nagkaroon ka ng depression, 'di ba? Na mga kung ano-ano lang pumasok sa utak mo, na feeling mo mag-isa mo na, mga ganon, 'di ba? Nangyayari po sa buhay natin. Pero makikita niyo doon immediately, no? Elijah humbly himself. Dahil sa nakita niyang presensya ng Panginoon na nag-wrap sa kanyang face, no? Pag sinabing mantle, parang yung mata mo, 'di ba, bago yung mo, merong cover 'yan. Para siyang nilukuban, na po, ng presensya ng Panginoon. Na po, kaya parang nawala lahat ng mga sinasabi niya, yung mga walang silbi na bagay na sinasabi niya, yung mga takot niya, nawala yun. Na po, nagkaroon siya ng revival. Na po, kasi naramdaman niya yung full reverence ng Panginoon. 'Di ba, yung great things na even sa mga even sa mga bagay na tinalikuran niya, pati mga servant niya, iniwan niya, na willing pa rin si Lord na irap siya, na yakapin siya, no po, ng face ng Panginoon, na magko-comfort sa kanya that time. 'Di ba po? Na
doon mo makikita ang Panginoon po talaga na hindi niya pinarusahan si Elijah, hindi niya sinisi si Elijah, hindi niya binigyan ng kahihiyan si Elijah kahit tinatanong niya, "Anong ginagawa mo dito, Elijah?" Kundi ang ginawa niya, andun yung forgiving heart ng Panginoon sa kanya. At hindi na inantay ng Lord na humingi siya ng tawad, inutusan agad siya ng Panginoon. No po? Kaya purihin ng Diyos, makikita natin dito, andun pa rin yung anointing kay Elijah. Sometimes, sa mga lingkod ng Panginoon, hindi dahil nag-failed tayo, hindi na tayo pinili. Hindi dahil nagkamali tayo, hindi tayo pwedeng magturo. Na po, minsan kasi tayo, makakita lang tayo ng mali sa pastor, makakita tayo ng mali sa kapwa natin, parang pakiramdam natin, wala na silang karapatan o walang tayong karapatan na maglingkod sa Diyos. Na po, kahit na ang galing-galing naman ng pastor na yon, 'di ba? Sa isang pagkakamali lang, yun lang yung nakita mo, nakalimutan mo na yung 99 na ginawa niya. We can fail. Na po, pag nabasa niyo yung Psalm 37, we can fail. Even God is with you. Hindi niyo po pwedeng sabihin na si Elijah wala sa kanya ang Diyos. Kasama niya ang Panginoon, 'di ba? Pero dumating pa rin sa kanya, sinasamahan siya ng Diyos. Actually, pinakita nga yung mga kapangyarihan, 'di ba? Sa mga sunod-sunod na pinag-aralan natin sa 17, 'di ba? Sa 16, 17, 18, pinakita ang kapangyarihan, kasama niya ang Diyos. Hindi siya tinatalikuran ng Diyos. 'Di ba? But he had fear. He failed. No, nag-failed siya, pero hindi ibig sabihin hindi na siya pinili. Diba? Yes, maaaring nag-fail ka. Yes, maaaring natatakot ka. Yes, maaaring napapagod ka. Nagkakaroon ka ng depression. Pero hindi ibig sabihin hindi ka pinili ng Diyos. Kaya nga sabi, 7 times righteous, 7 times fall. Tatayo pa rin yan. Diba po? Patatayuin pa rin kasi siya ng Panginoon. Amen? So, yun po yung mahalaga na kailangan din nating mapututunan dito, no? Na hindi dahil nag-fail ang isang lingkod o leader o member, diba? O minister, o evangelist, o kahit name it. Sa pinakamababa, hindi dahil nagkakaroon tayo ng maling mga desisyon. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo ginamit ng Diyos, o hindi na tayo gagamitin ng Diyos. Sometimes, yung mga failure mo na yun yung gagamitin ng Diyos para itayo ka ulit at i-revive ka ulit ng Panginoon at maipapagawa sa iyo ng mas higit pa sa kaya mong gawin before. Kaya, ang failure natin, sometimes it's stepping stone. Kasi doon ipapakita ng Lord yung glory niya. Diba? Doon niya ipapakita na, anak, halika, tayo ka. Punta ka doon, papakita ko sa'yo na hindi ka nag-iisa. Amen? So, makikita nyo doon, sa 16 and 18, yung assurance na pinakita sa kanya ng Panginoon, sabi niya, inutusan siya, napuntahan niya yung mga tao, at i-anoint niya. No? I-anoint niya po yung magiging second king ng Syria, at inutusan din siya na i-anoint si Jehu, the son of Nishi, as king of over Israel, and Elisha, the son of Shaphat, sabi niya, of Abel Meholah, you shall anoint as prophet in your place. No? So dito pa lang, makikita nyo na pinili din ng Panginoon si Elisha, na papalit kay Elijah. Amen? It shall be, whoever escaped the sword of Hazael, Jehu will kill, and whoever escaped the sword of Jehu, Elisha will kill. Yet, I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So, may nireserve pala ang Panginoon sa lugar na yon, na hindi nakita ni Elijah. Na po. Kaya, yung sinasabi niya na nag-iisa na lang siya, may 7,000 pa doon, Elijah. Diba? May nireserve ako na hindi nila ako pinagkalulo. Hindi sila sumamba kay Baal. 'Di ba? Kaya pumunta ka doon, puntahan mo sila. No, binigyan siya ng assurance ng Panginoon. Pinakita sa kanya ng Panginoon na may mga tao pa na hindi nagkalulo dahil feeling niya kasi mag-isa na lang ako. 'Di ba? Sabi niya, nag-iisa na lang ako. Even prophet, 'di ba? Andun pa rin sila Obadiah, no? No, makikita niyo dun sa last na natin. Hindi po si Obadiah na sa na prophet na Obadiah, yung isang Obadiah pa
na po na pinangalanan din, na they are all prophet, na meron pang 100 prophet bukod sa kanya. Pero ang tingin nga ni Elijah is mag-isa na lang siya. So dito, makikita natin that this time, Elijah needed a friend. Na po, kaya dito, pinakita ng Panginoon sa kanya, yung mga kinumplain niya before God, na po, that he was not alone. God let him know that there was a man, di ba, ready to learn from the great prophet to be his disciple and companion. At yun si Elisha. Di ba po? Ikaw rin. Ganon, di ba? Binibigyan ka rin. Ikaw at ako, binibigyan ka ng Diyos ng laging magiging Elisha mo sa buhay. Na po, na kapag ikaw nanghihina, merong isang Elisha na magpapalakas sa'yo, di ba? Na magbibigay din sa'yo ng hope, di ba? Ganon din po yan. Even si Jesus Christ, nung binuhat niya yung krus, di ba? May isang Simon na tumulong sa kanya sa krus. There's always, na po, di ba? Meron talaga pong gagamitin ang Panginoon. No, na laging magpapalakas sa atin, tutulong sa atin, mag-aano sa atin, mag-a-advise sa atin, no po? At si Elijah, no, makikita niyo doon ang kapanawagan po kay Elisha. No, sabi niya doon, even kasi dahil gustong ipakita sa kanya ng Panginoon na hindi siya nag-iisa, binigyan siya ng companion sa pamamagitan ni Elisha. No po, dahil si Elijah, 'di ba, also needed hope. Diba? Kaya since Elisha, na po, inire-raise ng Panginoon na maging successor ni Elijah, na po, para maging prophet, para maging propeta na papalit sa kanya, no, at para malaman niya yung i-continue niya na mga bagay, na po, bago kuhanin si Elijah. Na po. So, it shall, sabi niya dito, so, sabi niya, it shall be that whoever escaped the sword of Hazael, Jehu will kill, and whoever escaped the sword of Jehu, Elisha will kill. So, ito po yung another source ng encouragement kay Elijah ng Panginoon. Na po, na ito yung mga promises niya, that alam niya dapat, yung ultimate na justice would be done sa pamamagitan ng Panginoon. At hindi ia-allow ng Panginoon yung institution na ginagawa, no, yung persecution na ginagawa at promotion sa mga idolatry, no, na hindi pwedeng ma-unpunish sila. Na po, kailangan nilang maparusahan. Kaya yun po, binigyan siya ng mga companion na kung hindi magagawa si Elisha, 'di ba, ang magpapatuloy. Yet I have reserved 7,000 in Israel, all those me have not bowed to Baal. At mayroon pa pong 7,000 na faithful sa Panginoon, no po, na pinakita at sinabi kay Elijah ng Panginoon. So dito sa 19:21, sabi niya, makikita niyo po doon, the call of Elisha. Nung tinawag dito si Elisha, so he departed from the pound of Elisha, na po, son of Shaphat, who plowing with 12 yoke and oxen. Before him, he was 12th. Then Elisha passes him and threw his mantle on him. As he left oxen and ran after Elijah and said, di ba, wala pa pong sinasabi, kung mapapansin ninyo, walang sinabi si Elijah sa kanya. Pero alam ni Elisha kung ba't siya nandun. Kasi Diyos ang tumawag sa kanya. Please, sabi niya, let me kiss my father and my mother. Wala pong sinasabi si Elijah, wala pa pong sinasabi, walang sinambit, no? Pero nagpaalam siya, pwede bang halikan ko muna yung tatay at nanay ko? Then I will follow you. Sabi niya gano'n. Then I will follow you. And he said to him, go back again. For what have I done to you? Ano bang ginawa ko sa'yo? Sabi gano'n ni Elijah. Pero dahil naramdaman at alam ni Elisha, no, dahil bago pa siguro po pumunta si Elijah doon, nangusap na rin ang Panginoon sa kanya, no po, dahil sinabi na rin naman, no po, ni Lord kay Elijah na si Elisha ang papalit sa kanya. So I believe, andun na rin, alam na at ramdam na yon ni Elisha. So tingnan niyo po yung pag-honor ni Elisha, no, sa kanyang nanay at tatay. Bumalik siya, no po, at nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. At anong ginawa niya? No, nagpatay siya ng ox, lahat. Nung inaalagaan niya, pinatay niya yun lahat. No po? At pinakain niya sa mga tao.
At tumayo siya at pinalo at sumunod po siya kay Elijah. No, patotoo lang po, ito patunay lang na parang sinabi ni Elisha na hindi na ako babalik sa gawaing ito kasi tinawag na siya ng Panginoon. Kumbaga, iniwan niya na lahat, delay niya lahat, no po, pinatay niya, kasi farmer po si Elisha. They are family ng farmers. So, nung panahon na yun, nag-aano siya ng mga baka sa bukirin. No po, sa bukirin. No po, kaya parang sinabi niya, pinatay niya yung mga baka at sinabi niya hindi na siya babalik sa trabaho na yun dahil tinawag na siya ng Panginoon. Na po, para bigyan siya, para kumbaga, i-disciple siya. I-disciple siya ni Elijah at matutunan niya pa yung mga bagay na kailangan niyang matutunan sa pangangalaga po ni Elijah sa kanyang buhay. Dahil, as God said, na po, si Elisha ang papalit sa'yo. No? Kaya po, andun yung pag-obey niya, no? As he become prophetic, magiging propeta din si Elisha. Na po, at andun yung nakita natin doon na sinow niya yung willingly niya, ano, yung kanyang kasayahan, kagalakan, na po, na maging kaibigan, na mo, ng isang servant ng Lord, no? Andun yung high and honorable na paggalang niya kay Elijah, na po, dahil magsiserve siya sa isang lingkod ng Diyos, na po, dapat ganun din tayo. No, sa mga nakakataas sa atin, magkaroon tayo ng willingness and joyful kasi alam natin na hindi tayo dinala sa mga leader natin, hindi tayo dinala sa mga pastor natin, hindi tayo nilid ng Lord sa kanila para lang magkaroon sila ng manipulation, hindi. No po, andun pa rin talaga yung paglilid ng Panginoon na turuan sila dahil time will come, believe it or not, kung sino ang armor bearer, kung sino ang susunod, siya na po ang susunod na mamamahala. Kaya kung ikaw, maybe ang tingin mo, under ka ng leader mo, time will come, ikaw na yung uupo. No? Ikaw na yung tutungtong sa pinagkatiwala sa kanya kasi isasalin na lahat sa'yo. Kasi hindi naman pwedeng yung mga tao na hindi nakakaalam, kaya lagi natin kasama yung mga leader natin, yung mga pastor natin, di ba? Tayo yung mga armor bearer nila, tayo yung mga nililids nila, tinuturuan nila kasi hindi sila laging nandyan. No po? Time will come, no po, mangangailangan din sila. Katulad nito, powerful na po si Elijah, 'di ba? Binigyan siya ng kapangyarihan, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa Espiritu Santo, pero andun pa rin na nangangailangan pa rin po ng mga kamay ang mga leaders, no po? Kaya purihin ang Panginoon, isang karangalan at maging karangalan sa bawat isa sa atin na makapaglingkod sa Panginoon. Na po na tayo ay inemployed ng Panginoon, 'di ba? Tayo mga recipient ng grace ng Lord, 'di ba? Para makapag-serve din sa bawat isa. At magtulungan po tayo sa bawat isa. Na po? Kaya nga kung may nanghihina, sabi niya, damayan ninyo. Kung may napapagal, sabi niya, 'di ba? Anuhan natin, magtulungan po tayo. We are body of the Christ. Lagi ko pong natatandaan at lagi kong sinasabi na walang kamay na pumapalakpak mag-isa. Na po, at walang paang lumalakad mag-isa. Na po, lahat tayo kailangan natin ng bawat isa, 'di ba? Kaya yung accountability ng bawat isa sa bawat isa, na po. Kaya purihin ang Panginoon kasi iisa lang ang ulo, ang head natin. At dito po sa kwento na 'to, no? Matutunghayan natin sa susunod na mga istorya. Bukas po sa chapter 20 makikita natin doon, no? Kaya nga dito makikita natin na yung yugto na ng pagsasama po, no, ng pagkakaibigan, 'di ba? Magiging magkaibigan, parang pamilya na rin po na nilagay at niregalo. Binless ni Lord si Elijah after all ng kaniyang frustration and depression, 'di ba? The revival na nagkaroon siya ng pamilya, kaibigan at nakita niya na hindi siya nag-iisa. Na po? So panahon na nag-iisa si Elijah, si God yung lumapit sa kanya. Na po, na sometimes ganun din tayo. Hindi na ni Lord sometimes inaantay na tayo pa yung lumapit sa Kanya. Sometimes, si Lord ang gumagawa ng paraan. Siya ang kumatagpo sa atin. Kaya yun po yung dapat matutunan natin sa application natin, no? Na ma-encounter din natin si God. Katulad ng encounter na ginawa ng Panginoon kay Elijah. At sometimes, katulad po ng mensahe kanina, hindi sa lahat ng nakikita ng mata natin, na po, doon lang natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Sometimes, in His tiny voice and small voice, there's a great power na po, na ibinibigay ang whisper ng Panginoon because His voice, di ba, is power.
no? May knowledge doon, may wisdom doon. Kaya minsan magkaroon tayo ng sensitibo, no? To acknowledge yung ating loneliness, na i-acknowledge yung God working in our life, na para makita natin yung mga bagay. Let's walk by faith, not by sight. Na po, yun yung greater na sinasabi ng Lord sa atin dito, na tayo ay pinili. Yes, oo, magkakaroon ka ng failure, pero pinili ka pa rin ng Panginoon. Ano? Hindi yun magdi-disqualified sa'yo, na kahit sometimes you disqualified yourself, but God qualified you. Not because of you, but because of Him. No? Sometimes God bless us not because we are so blessed, but because God is a blesser. 'Di ba? God is forgiver. God is merciful. God is kind. God is good. No po? Kaya God is gracious. Kaya tayo nakakatayo pa rin because of Him, not because of us. Kaya pagpagamit po tayo no po sa kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon, katulad ng mga pagpapagamit ng mga nababasa po natin sa kwentong ito. Kaya purihin po ang Panginoon, no po? I-acknowledge din natin yung ating mga guardian angel. Alam niyo ba na bawat isa sa atin may guardian angel? May sinugo po ang Panginoon para bantayan tayo, no po? Kaya hindi lang po sa kwentong ito, nakita niyo naman na unang nagpunta ang anghel bago ang Panginoon. Opo. Kaya sometimes, para siyang president. 'Di ba? Yung president, bago pumunta sa isang bansa, no, yung servant niya muna, padadala niya yon, o anong kalagayan ni Elijah. 'Di ba? Pinakain niya muna, ni-restore niya muna, and then ni-revive ni Lord. Amen? Saka siya sumunod. Kumbaga, yung red carpet, yung angel muna, and then, saka pupunta ang Panginoon. Amen? So, purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na maramdaman mo rin at maranasan mo rin yung intimacy, 'di ba po? At appearance ng Panginoon sa iyong buhay, yung presensya niya sa bawat araw, especially in your wilderness of your life. Ano man ang pinagdadaanan mo right now, no po, there's always restoration and revival through Christ Jesus Christ. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa buhay po ni Elijah, Panginoon. Salamat po na sobrang totoo ng mga salita mo, Panginoon. Yung mga salita mo sa Bible na wala kang tinatago, Ama, na even ang lingkod ng Diyos nanghihina, even ang lingkod ng Diyos nagfi-failed, even ang lingkod ng Diyos na pinagkakalooban mo ng kapangyarihan, nagmumula sa iyo, nakakita ng mga hiwaga, Panginoon, Lord, that is not disqualify us, Lord God, because we are human, and thank you, Father God, for your mercy, grace, Panginoon, and goodness at pag-ibig mo sa amin, that you never accuse us, you never condemn us, Panginoon, for you are our God, na sobrang grabe yung pagmamahal, Panginoon, na pinararanas mo sa amin, Ama. Hindi mo kami pinapahiya, Panginoon, hindi mo ginagamit, Panginoon, yung kahihiyan para ituwid kami, kundi ginagamit mo para itama kami, Panginoon, sa mga bagay na kami mismo ang nagkamali, kami mismo, Panginoon, ang tumingin at underestimate ng kaya mo pang gawin sa mga buhay namin. Kaya ngayon, Ama, narito po kaming lahat, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakakaranas ng wilderness, i-revive niyo sila, i-restore niyo sila, Father God, ang bawat isa sa amin, Ama, at dadalangin ko, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, Lord, magkaroon ka ng response sa bawat isa sa amin na lumalapit sa iyo, Panginoon, na alam namin, Ama, na ikaw ang aming rock, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. You are our refuge, Father God, and you are the same God yesterday, today, and forever, Ama, na magkakaloob, Panginoon, ng mga bagay na kamangha-mangha, na higit pa sa kayang isipin at gawin namin, because your wisdom is not our wisdom, Panginoon. Your way is not our way, Father God. Kaya sa kahit anong kaparaanan, Ama, Lord, kaparaanan mo, hindi namin problema, Panginoon. Kaya wag naming isipin at wag mong ilagay sa isip namin na nawa magkaroon kami ng wisdom na katulad mo, Panginoon, na hindi kung ano yung nakalagay lang sa isip namin, Panginoon, ang aming iisipin, kundi yung mga bagay na imposible, na kaya mong gawing posible sa aming buhay. In the mighty name of Jesus, we pray, Father God, for you are the way maker, miracle worker, promise keeper, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po, Ama. In Jesus' name, take all the glory and honor and praises sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po.